dakilang Diyos na nangyayon. Muli, Panginoon, kami maraming sa lalim ng pangyayon sa araw mo. Nawa, Panginoon, ikaw ang siyang maunahang Panginoon sa bawat kasama. Dahil mo kami magpapayong sa iyo. Nawa, Panginoon, madinig mo yan din sa bawat mga pakinig sa iyong piling at paliko. Naroon yung pangako mo kayo na iyong pagpapalay. Kaya, Lord, hindi ka mga kapatid namin, Lord, na mawalan ng taon. Makikisa, kahapon ito kayo, Lord. Saan man sila naroon, Panginoon, Lord? Kami umaasa sa iyo sa lahat ng mga pangako mo, Panginoon. Kailan mo yung pangako kayo naroon ang aming pangangailangan sa Panginoon na aming paglalakbay sa hapon. Sa panahon na ito kayo, Lord, madalas namin marinig na ito ang pinakasamang panahon sa Panginoon. Dahil kayong salita kami maaari. Lalo po kami ibang arawan, Lord, liban kayong mga salita at sa mga minutay sa aming panahon. Panginoon, tulungan mo. Meditation namin sa hapon ito kayo, Lord. Sang-ayon sa aming mga salitang Espiritu. Lord, Panginoon, ikaw ang siyang tutugon. Magpala ang bawat araw. At po ang mga aming samantalangin, Lord, sa iyo kabaratan natang balakan sa iyo. Amen. Kung meron kayong Biblia, mga kapatid, ang pagkakayo ko ito. Ito yung pamilya ko sa inyo. Pamilya sa akin. Unang Korinto, chapter 12, verse 30. Unang Korinto, chapter 12, verse 30. Sapagkat ay isang Espiritu ay pinapagsamuan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo Hudyo o Greko, maging mga alipin o mga alaya, at tayong lahat ay pinainom. Pinainom ay isang Espiritu. Ulihin ang pagkakapatan sa iyo. Siya na po ang siyang magpala. Ito'y mga kautunan. Magandang hapon po sa inyo. Amen. Hindi tayo pumarito para umasa tayo sa gagamitin ng Panginoon. Mga kapatid, pumarito tayo lahat dahil kay Kristo. Mga kapatid. Amen. Dahil kung pumarito ka dahil sa mga maral, marahil medyo may kasiguan tayo dito, mga kapatid. Pero kung ang layunin natin dito sa hapong ito narito tayo dahil kay Kristo, siyang inaasahan natin sa hapong ito. Natutugon at magbibigay sang-ayon sa ating pangangailangan. Amen? Tayo po ay wala namang ibang tayong pagkain liban sa salita ng Diyos. Ito ay napakahalaga, napakainam sa lahat ng mainam. Bakit? Lilipas ang langit at ang lupa, pero ang kanyang salita, mga kapatid, hindi ka po ito lilipas. Meaning, hindi po ito mapapalit, mga kapatid. Kaya sabi, ang sinumang makakain at makainom, mga kapatid, pagkakaroon tayo ng buhay. Amen? Ito, alam niyo mga kapatid, noong una pa man hanggang ngayon, ito napakasimple lang yun, di ba mga kapatid? Paano kainin yung kanyang laman at inumin ang kanyang dugo? Napakasimple, pero sa mga unbeliever, misbeliever, mga kapatid, labas sa mga elect, hindi ko nila ito maunawaan. Amen? Kaya nga po, mga kapatid,
ang salita ng Diyos si mystery sa kanila na may lampong. Diba mga kapatid? Sabi ni Father Abraham, without the baptism by the Holy Ghost, or without the Holy Spirit, mga kapatid, wala tayong magagawa sa ating sarili. Mga kapatid. Ang pagkain ay masarap eh. Mga kapatid. Ay sabi ko nga sa natural, gaano ang kasarap ang pagkain sa isang taong may karamdaman. Walang pagpanlasa yan mga kapatid. Hindi talaga kakain. Di ba mga kapatid? At hindi talaga makakakain ng isang tao na may karamdaman. Sabi ko na kahit ipaglaga mo ng biyan ng bakay eh, hindi talaga makakakain. Di ba mga kapatid? Kung minsan kabaliktaran eh, yung ating mga magulang noon, balikan natin ng unang panahon. Kapag may sakit ang tao, lalo naman magluluto yung magulang. Diba? Mga kapatid? Eh talagang, hindi naman makakakain. Alam niyo ang kakain? Yung equal body, yung malakas ng pangangatawan. Amen? Yung sabi ni Brother Barham, yung inakay, yung wari, maya. Meron siyang inakay ng dalawa. Siya maghahanap ng pagkain eh. Diba mga kapatid? Pagbalik niya sa pugan, pagtungtong pa lang niya, kapag papagay-pagay doon ng isa doon, mga kapatid, malnourished ang abutin niya mga kapatid. Diba? Ilang balik na yung nanay, paghahatid ng pagkain, kung sino yung mabilis doon. Mga kapatid. Diba? Yun ang laging sa bukso. Diba? Katulad niya, mga kapatid. Kinukumpara tayo sa mga natural eh. Mga kapatid. The natural is the type of spiritual. O dito eh, lalo na, sabi ko makulitan eh. Aba eh, kung puwari ito ka, tapos eh, matutulog ka na, aba eh, nagpagod ka pa. Diba? Mga kapatid. Diba? O, eh, kung sa bahay, eh, pwede kang huligan sa putol, o manulog ka pa kung ano yung panuulin ito, mga kapatid. Hindi ka lang. Di ba mga kapatid? Kasi there are three kinds of believers. Amen? Pero sabi ni Pablo, hindi tayo doon sa nagsisibalik. Di ba mga kapatid? Maraming nagsisibalik eh. Di ba mga sa paglalakbay eh. Nakakatakot kaya ang paglalakbay. Eh, pero mo nga naman sa paglalakbay eh, meron kang mga kasama dyan. Mga kulisan, diba, mga bulangan, kala ko, tunay na mga kapatid. Pero, yun pala, hindi naman talaga, mga kapatid, diba? Kaya mga kapatid, kaya napakahirap, may upbeat na paglalakbay natin dahil napakasama ang panahon. Okay, maniwala kayo hindi mga kapatid. Pwedeng malaman mo lahat ng mystery, mga kapatid. Malaman natin ang lahat ng mga hiwaga, totoo, nireview na eh. Eh, sabi ng iba, hindi pa nga na-review, hindi ka nabuksan eh. Di ba mga kapatid? Pero, hindi tayo doon sa hindi pa pinagpuksan o pinagpahayagan. Kundi, salamat sa Panginoon, was in a million, kung ikaw yun, mga kapatid, kung tayo yun, salamat sa Panginoon. Bukod sa pinagpahayagan tayo, mga kapatid, binigyan natin ang kahalagaan, yung kapahayagan nyo na binigyan. Ipinahayag eh. Diba mga kapatid? O, ipinaunawa. Sabi ko nga, yung David nga eh, naunawaan na yung perfect will ng Panginoon. O mas more, magkagayin tayo mga kapatid. Diba? Ito yung David eh. Naunawaan niya yung sakdal na kalooban ng Panginoon. Tayo ba kaya? Pero hindi tayo titigil doon na hindi sapat yung naunawaan natin ang mystery. Eh kung hindi mo naman, hindi naman ito makapangyari sa buhay natin. Bakit sabi ni Father Barham? Bakit si David, si Dutan, even the Dutan, doing the perfect will of the Lord, but refuse to do it? That's right. Alam niya ang takdal na kalooban ng Diyos. Pero
Sabi ni Brother Branham, because this arose. That's right. Kaya sabi ko nga, yung predestination, tapos na mga kapatid, hindi na pwedeng baguhin ito. Kaya, pwede ng Panginoon, salamat sa Panginoon, kung isa tayo doon sa itinalaga, buhay na wala. Kung ikaw at tayo, yung itinalaga sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, magmamanifesto yan. Magmamanifesto yan, mahahayag si Kristo sa buhay natin. Amen, mga kapatid? Sabi ni Brother Branham dito. Kasi ako, magulang talaga mga kapatid. Pero, okay lang mga kapatid. Sabi niya dito, without the Holy Spirit, baptism can one understand or get a true revelation? Okay? May katanungan dito, kung wala ba ang Espiritu Santo sa isang tao, ba mga kapatid, mapagkatan niya ba o maunawaan niya ba yung tunay na kapahayagan, kaunawaan sa mga salita at mensahe sa ating mga kapatid? Sabi niya, without the baptism of the Holy Ghost, you can never, kapag sinabing never mga kapatid, without the Holy Spirit baptism, talagang hindi mo ito maunawa. Maraming nakakaunawa, di ba, sa 1 Corinthians, chapter 13, mga kapatid, talagang yung mga diwata, yung buong pananampalataya, mga kapatid, talagang nakakasa isang tao, di ba, mga kapatid? Pero without Him, deep into nothing. Wala nang kabuluhan ng isang tao, na walang Kristo sa buhay niya. Di ba, mga kapatid? Kaya madalas kong sabihin, nakakita na ba kayo ng tao na naglalakad na walang ulo? Oo. Yung pyramid, di ba? Yung pyramid, yung Pedro, sino ba yung ulo to? Siyempre ito, di ba, mga kapatid? Oo. Sino yung karawan? Yung iglesia. Di ba, mga kapatid? Hindi lang iglesia na, maraming iglesia, mga kapatid. Yung iglesia ni Manalo, nakikipagpatayan nila, mga kapatid. Kasi sila nga lang ang mariligtas, Hindi tayo mariligtas, sa kanila, mga kapatid. Hindi po tayo. Pero, ganun pa man, mga kapatid. Ito ang sinubukin ni Brother Branham. Without the baptism by the Holy Ghost, never, sabi niya dito, mga kapatid, you can never have your eyes open. Ito mga kapatid, di ba? Una, ang tao, without the baptism by the Holy Ghost, kapatid, physically, may mata, kapatid. Spiritually, ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. Amen? Spiritually speaking ito, mga kapatid, your eyes open to a true revelation of the Word. Mga kapatid, this is the Word. Amen? Ito yung salita. Amen? Ito yung katawan ni Kristo na dapat sundin natin at mamuhay tayong kapwa. Hindi excited ang pastor. Mga kapatid, di ba? Hindi excited si Brother Branham, mga kapatid. Napakahirap mangaral sa liburan ng konstitusyon dito, mga kapatid. Sa kung ang ating itinapalaran, hindi lang kita sa buhay natin. Kayo na rin kung mag-share kayo, mga kapatid. Paano ka magpapatutong? Paano ka mag-share sa tao? Alam mo, sister, alam mo, Brad, noong ako, dati, naku, mas panahon pa ako sa'yo. Diba? Yun ang demonstration, isinasay mo yung Kristo na naging buhay. Sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Mga kapatid, alam niyo yung dating buhay ni Pablo, mga kapatid? Wala pa tayo, nakalindigan niya, mga kapatid, wala. Hindi tayo pwedeng ikumpara kay Pablo, mga kapatid. Yung kanyang mga persecutor, mga kapatid,
mga pagpapatay sa mga Kristiyano ng panahon ngayon, mga kapatid, hindi pa natin nagawa yan, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. Yung mga tao noon, mga kapatid, hindi yung nakapatiwala sa kasaysayan sa buhay ni Panginoon. Pero tuloy lang kayo, mga kapatid. Paging siya naman niya siya, nung maglusan ng Panginoon eh. Ayaw ang tumulog. Kilala ko yun si Pablo. Parang hindi kilala ng Panginoon, di ba mga kapatid? Yan ang kainaman sa isang elect ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Kapag sinabi ng Panginoon, that is, mga kapatid, kaya may si, no, may po. Amen? Mga kapatid, tuloy namin. Kapinyan dito. A man without the Spirit is blind. Bukod sa yung kanyang mga mata ay hindi nakakita, mga kapatid, blind kasi ang mga kapatid. So God, diba? His truth in His truth. Sa Simitang Simitang mga kapatid, 3:5-2. Only a spirit-filled man can hear the definition for that is only. Kapag sinabi mga kapatid, specifically, mga kapatid, specific na ang sinukukoy lamang mga kapatid na makarinig, mga kapatid, ng kapahayagan na mula sa Diyos sa bawat panahon ay ang mga pinman. Ibig sabihin, purpose ng Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya nga, yung John chapter 3, di ba mga kapatid? Exit naman, because of it, you cannot see the kingdom of God. Diba? Di mo naman Nicodemo, mga kapatid. Hanggang ngayon, maraming Nicodemo, mga kapatid. Siyempre, ang ginawa na ng mga tao na magulagin, na-organize ng grupo, dinangalangan born again. Mga kapatid. Napakabilis sa kanilang pagiging born again. Ang born again ay sa through the Lord Jesus Christ. Yan ang tunay sa kapanganakan muli. Diba mga kapatid? Pero, sabi ko nga mga kapatid, hindi magkayang dito ang edukasyon para maunawan ang born again. Diba? Mabuti na lang, hindi sana, hindi natin maunawaan ito. Hindi pa natin pwedeng gamitin yan ng Panginoon. Kasi, hindi niya maunawaan yan kung sa pagdating na yun, mga kapatid. Diba? Hindi niya maunawaan. Tulad yung mga born again na pinabilis, mga kapatid, nag-organizer sila. Tayo sila ng grupo, pinangalanan ng born again. Ngayon mga kapatid, naunawaan mo sila ng born again. Hindi mo mga. Amen? Ito na nga lang na-intend eh. Mga kapatid, isang pananampalataya, isang Panginoon, isang Bautisto, isang Propeta. Tumagal ang paglalakbay, mga kapatid. Hindi lang konsento ang mga iba, mga kapatid, iniwan na yung prophet sa ating panahon, naghanap pa ng iba. Diba mga kapatid? Talagang yung paglalakbay, mga kapatid, mula sa simula, hanggang sa dumating ang Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid. Maraming tingin, maraming kumaliwa, kumalan, mga kapatid, samantalang sabi nila naman ang stay on the light. The light, which is the meeting of the hour. Ano yung meeting? Jesus Christ Himself. Amen. Yan ang mensahe. Nung panahon ni Luther, panahon ni Wesley, same message sa ating panahon. Ang kaibahan lang dito sa panahon natin, by the opening of the living gate and the living gate. Yan ang sinabi ni Mother. Hindi ko pa kayo mga kapatid. Kaya nga po, hindi sa galing, hindi sa marunong ang tao para may panganakang muli. Kundi, kinakailangan mga kapatid. Dadaan tayo sa isyo.
is the stage of the completion of the Holy Ghost, di ba mga kapatid? Sanctification, sanctification, and baptism by the Holy Ghost. With fire. Aba, sabi ko nga, susulugin ang mundo. Sabi ko, di ba? May natira. Mga matira yung pagsulog, mga kapatid. Dahil tayo ipinipin mo sa mundo sa sinulog. Kapag tayo, pag-isip may lawin, hindi mayroon natira. Posible. Konti. Sinabi, konti. Wala akong natira. Amen? Hindi konti. Ha? Report. Wala akong yan, mga kapatid. Konti. All. If there is a confusion, there is a forgiveness. Diba mga kapatid, yung inaawit natin na alam natin na may magagawa ang Panginoon kung tayo ay nagkakapat. Diba mga kapatid, ang kanabagan na naman yung kalilitan ng ating mga puso, mga kapatid. Amen? Alam niyo yung pangangaral, mga kapatid. Dito sa panahon natin, mag-sweet out ang mga pula, ang mga Amen? Sabi ko nga, walang kaunahan natin sa ating paglalakad. Wala, mga kapatid. Wala tayong magagawa sa ating sarili. Talagang maliligid tayo. Without the baptism, mga kapatid, hindi natin maunawaan ng lubukan ang salita ng Panginoon. Kaya ang requirement para ma-rapture tayo, mga kapatid, kinakailangan mamagtay tayo sa Espiritu Santo. Amen? None other can, sabi niya, no, there, they cannot equal that is exactly what Paul said in 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 16. Mga kapatid, ito ba mga kapatid? Amen. Sabi niya dito, before this certain thing, the human happened to a man, he cannot know it at all understand, or even understand that proof of the resurrection. What is the evidence? The evidence of receiving the Holy Ghost today is just the same as it was back and that it was our Lord. It is receiving the word of truth for the faith. It will read the fruit of the Holy Spirit was to acknowledge and follow what the prophet yet for his deed. And at this day, the just in order, nagbigay naman ng tulong sa mga Pino ang kanyang mapipigil sa Panginoon. Walang ibang makakasunod sa mensahe at sa salita ng Panginoon, liban sa mga hiniran sa bawat panahon. Kung mayroon hiniran, kung mayroon light, mayroon Holy Spirit. Lord, amen? Nagkasama yan, mga kapatid. Amen? Pagkamat, isang pila. Isang pila yan, mga kapatid. Amen? Amen? Pero yung ginawa, halimbawa, pagkaliban ng pantalon, yung natupla mo, yun ang itinigil ko sa Holy Spirit. Amen? Kaya kung mayroon white, mayroon Holy Spirit sa bawat panahon. Bakit panahon? Pero hindi tayo doon. Ang pinag-usapan natin mga kapatid palagi ay ang katawan at si Kristo. Mga kapatid, wala tayong pyramid dito. Yung pyramid, mga kapatid, ito ang isang taong perfect. How
dahil tapakto tayo, o Darjeeling, o isa sa Pagpod District, o Major Bracket. Hindi doon mga kapatid. Amen? Hindi doon ang patayan mga kapatid. Hindi doon patayan mga kapatid. Amen? Hindi tayo edukasyon, sabi ko nga, yung mga doktorate, mga kapatid, hindi tayo na sabi nga si Brother Parang Lord kasi maraming sabi, Iloilo, it's book sa limit. Para hindi natin ginagaral mga kapatid. Ang edukasyon pala, sa tatlo. Ang mag-aral, tatlo. Mga kapatid, amen? Ano bang mga bagay, mga kapatid? Kung ito ay kay kalalayo mo, sa Panginoon. That's right. Ha? Hindi nga yung matay. May yung kamay, yung paa. O, sabi, tanggalin mo na yung mata mo. Titin mo. Ang ibig sabihin, hindi bali, wala kang mata. Pero, mararapyo ka. Ano gusto mo? May mata, na hindi mararapyo, o nakukuha nyo ang ipinupunto ko mga may ilang, may matakala, mga kapatid, mararapyo ka. Di ba mga kapatid? Kahit kung sa naunawaan mo ang salita at mensahe sa ating panahon. Mga kapatid, amen? Sure. Salamat na kapatid. Salamat tayo sa pagpa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 pagp
see the blood in your heart. I raise my hand over you. Ano ba yung token ng Holy Spirit? That is the Holy Spirit sa ating panahon. Kapatid, yan yung pangako ng kananang pangako mga kapatid. Yan ang Espiritu Santo sa ating panahon mga kapatid. Kaya kung ikaw ay nasa Espiritu at ang Espiritu na sa'yo, na sa atin, talagang tayo lapanan mga kapatid. May lapanan na mangyayari. Pero salamat sa Panginoon, dahil nakawag-tapos na labanan, siguro Brian sa buhay natin, pero may pangawang Panginoon, pagkakagumpay tayo sa lahat ng laban. Tingnan nyo yung pinagin ito. Pangawang Panginoon, sa lahat ng laban, magkakagumpay sila Diyos. Ama, nung ipaglawan na sila, mga pagkatanungan sila eh. Ama, sabi, mayroong problema. Mga kapatid, alam mo kung ang pagkikipaglaban natin mga kapatid. Meron kang dala-dala. Meron something wrong. Diba mga kapatid, may problema sa buhay ng isang tao mga kapatid. Sabi mo nga, yung paglilito natin sa Panginoon, mayroon pandaraya. Mga kapatid, alam nyo yung mga pandaraya. Sabi, ang mga iglesia, ang ingatan ay tatlong patay. Yung woman, popularity, and money. Kung batay ko yung kasaysayan ni Father Bana, napaka, talaga namang ibang-ibang natin si Father Bana, mga kapatid, sa lahat ng mga propeta, kasi, pero i-iwan ka ng plastic, ibibigay sa kanya, si Father Bana na magbibigay na kamot, hindi pa niya kinukuha mga kapatid. Ngayon, sakal mo naman, mga kapatid. Ako maglalagay ng abang? Kaya, mga kapatid, di ba? Ibang saksi ng pagkita natin. Amen? Kaya yung life is going in front of us. Nakaiba. Parang ang katulad din bakit mo sa totoo lang, di ba mga kapatid? Amen? Sa ating panahon, mga kapatid, papuntinto na tayo sa biyay pagpapala sa pamamagitan ng propeta ng Diyos ay nagpapala. Papuntinto na tayo mga kapatid. Huwag ka na magalat ng iba. Kaya, kapag magharap ka, mapapalayo ka. Mapapalayo ka ng tao sa ilalim, saktan na kalupan ng Diyos. Ito yung mga lumayo. Hindi na lumayo mga kapatid. Ang makakakita naman kung ikaw ay nasa totoo, makikita mo yung mali. Kung ikaw ay nasa mali, kahit nakita mo ang tama,
hindi mo pa rin itong nagtatagawa. Bakit? Nasa kalalagayan ang isang tao na mali. Mga kapatid. Kaya po rin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Malapit na tayo magkakit. Malapit na. Parang isang sister na naglilibot. Kahit na halos makulit na yung mukha. Kapatid, yung kanyang paglilibot. Pero, pagkinin nyo. Pagkatapos na may silang yung bata. Mga kapatid, nabawi lahat ang mga hirap, kalungkutan, kalumpayan sa paglilibot. Tayo, mga kapatid, nasubukan natin, spiritual speaking, naglibot din tayo sa salika ng Diyos. Mga kapatid, hanggang sa mahayag ng lumukan si Kristo sa buhay natin. Diba mga kapatid? Away mo hindi. Hindi ka po nakit kapag hindi ka naglibot. Paano ka magsisilang? Paano magsisilang si Kristo? Hindi ka naman naglibot. Mga kapatid. Ilit ko ba tayo mga kapatid? Mayroon tayong paghihirap. Paglilibot sa palitan ng silo mga kapatid. At ito nga, noon. Sa natural, di ba mga kapatid? Sa tayo mag-iusap kasi, how to teach and give. Ewan prason, hindi ka marunong mga kapatid. Kaya, maunawaan lamang ng tao ang mensahe at ang salita ng Diyos. When we are baptized by the Holy Ghost. Yan ang requirement, wala tayong magagawa. Yan ang requirement para maragdos tayo mga kapatid. Hindi sa nalalaman mo, hindi sa marunong ka, hindi sa lahat ng diwata na hayak sa bawat sabi ng Korinto, malaman mo man ang lahat ng mga diwata. Para magpalagay kung mapalipat mo yung bundok sa dagat. Mga kapatid, pero mo lang mga kapatid. Without charity, ikinto lang. Walang papakinabangan ang tao. Walang kapuluhan mo. Walang senta. Sabi ni Brother Branham, ang isang tao na walang Espiritu Santo. Walang katinuan. Right? Eh, ang maliligtas lang kung tutusin mga kapatid sa aking panahon, sa bawat panahon, ang white lang sa Holy Spirit. Bakit ang Holy Spirit? Oo nga, nadalag sila sa District Commission. Pero, sa clear resolution, mga kapatid, tatanggap din sila ng Espiritu Santo. Eh, pero sabihin mo nga natin, yung 144,000, mga kapatid, kaukang na pagiging segment sila sa Biblia. Pagkasi sila katulad natin eh. Mga kapatid. Pero wala ka ito nagawa. Sabi ng propeta, sabi ng scripture, mensahe sa ating panahon, sila ay servant sa milyon. Bakit? Kung paano sabi, ang nakakasalita ay mag-feeling sa nakakabata. Sino yun? Si Jacob sa kasi-isaw, di ba mga kapatid? Eh, tayo, kapatid natin mga yun eh. Yung ano yung pagkaportasan, mga kapatid, nakakatanda sila sa bawat natin, di ba mga kapatid? Eh, pero mga kapatid, salamat, maglilingkod sila, servant sila sa bawat natin. Doon ka nilito mga kapatid. Eh, hindi ko ba tayo mga kapatid? Pero pareho tayo baptize. Mga kapatid, sisilyoan yung 144,000. Mga kapatid, sinilyoan din tayo, tulad nila mga kapatid. Di ba mga kapatid? Oo. Pero, servant lang sila sa mga kapatid. Motuhan lang sila. Ano po ba tayo mga kapatid? Salamat sa Panginoon mga kapatid. Kaya nga po, marahil, lahat tayo, gusto natin manaktor para makapunta tayo, papasok tayo sa bilinyo. Di ba mga kapatid? Without the baptism, kung hindi tayo rapture mga kapatid. Amen? Kasi may iwan. Yung Holy Spirit may iwan mga kapatid. That's why, wala rin sila santo. Hindi sila baptize. Maaaring ka-train lang sila. Maraming training kayo, mga kapatid. O, lahat na ng mga pag-aari, training, alam nila raw yun, mga kapatid, di ba? Alam mo yung lumang pangako, mga kapatid? O, kanilong nangako ang Panginoon. Di ba sa kanyang mga anak? Pero maaaring ang training yan. Mga kapatid, kapag i-training mo ang hindi pa na kayo, ang tawag doon, magnanakaw. Amen?
kakatuwang ka dyan, mga kapatid. Eh, talagang may pasok dyan, mga kapatid, di ba? Eh, ngayon, yan ang training. Kaya kung mapunta kayo sa mga grupo ng training, malaya kayo, mga kapatid. Amen? Malaya ang bawat isa sa atin. Naniniwala tayo, only sa ibig ang hindi matataya. Sabi ho, kung sila mga kapatid, mayroong guide. At yung guide na yun, perfect yun. When the perfect dwell in us, we become perfect for God. Kaya mga kapatid, tayo na perfect dahil sa, sabi nga nung mga iba, forward na kami. Kapag sumapit na namin, hindi ka partial, forward ka. Mga kapatid, like pinamin ninyo, mga kapatid, pumasok na yung sistema dito sa end-time believer. Amen? Mga kapatid, pero salamat sa Panginoon. Talagang maraming nagtatapang-tapakan dito. Ha? Nagtatapang-tapakan lang. Sabi ni Brother Banham dito, pero si Brother Banham dito na po. Sabi na dito, there is nothing left for us to do but believing, and believing it is the substance that creates perfect faith. 11:24. Therefore, I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Jesus said, when you pray, believe. Okay. Jeremiah chapter 2, verse 5. The Lord asked a question. Through Jeremiah, the Lord, what iniquity have your father found in me, that he has done all from me? Every born again believer has this regulation. Every bawat, sabi na dito, bawat isinanganak ng muli, ay magkakaroon, sabi na dito, ng revelation and living, but then we can trust Him. The only way is to depend on the fact that our Lord Jesus Christ has already won all for us. Nagtagumpay na siya. Nakipaglaban na siya para kayo sa bawat isa natin. Tapos siya, mga kapatid. Paliwanaan na lang namin, mga kapatid. Sabi niya dito, resisting Satan is not going outward with him, but is simply refusing to open the door of our mind and letting him bring the word into us. We refuse to be tricked into fighting our living bones. This lang, mga kapatid. This lang. As long as we believe that the blood of God makes us free from all sin at the cross, we can say with our Lord Jesus, the pain of this world that has coming and has nothing in me. John 14:30, mga kapatid. Little bride, maliliit lamang na group ito, mga kapatid. Hindi big group. Yung big group, wala dyan ang Panginoon. Amen? Little bride, it is not that you and I will win the matter someday, but it is that the war is already over, and our victory
pure through our powerful warrior, Jesus Christ. Amen? And Jesus mentioned it, when you pray, believe. Mark 11:24. Amen. Total victory over our enemy. Only believe what the word says about the war that has already been won for us. Diba mga kapatid? Kaya lang kayo, mga kapatid. Alam nyo yung ating kaaway, ang ipag-usapan mga blacker lang siya mga kapatid. Nananakot lang, nanililinda, para magsikulaya. Sinitin lang siya ni David, mga kapatid. Yung hindi tuloy, sinisakin na yung tuloy. Pwede mga kapatid, ang pakikipaglaban kung hindi tuloy ang isang tao o pag-first panahon ko mga kapatid. Tawalo ka, kapag-laban. Layuan mo nga eh, layuan mo. Pag-iyon kayo sa mga puro-makaran, ha? Mga kapatid. Okay, yung tao ang lumalapit sa mga alam lang ang turo nila ay 40. Pumunta ka ba doon? Resist! Sabihin, kapag sila ang lalas sa'yo, i-resist mo. Hindi ikaw may pupunta ka doon. Mga kapatid, paano mo i-resist eh, ikaw nga nagpupunta doon? Diba? Ayun yung sabi ng resist sa Biblia, mga kapatid, kung siya lalas sa'yo, makakainin ka ng malay pagkain, i-resist mo yan dahil dyan ka mamamatay. Ano ka mag-resist kasi ikaw ang sulat pupunta doon? Mga kapatid, natutuhan yung mga kapatid. Kaya sabi ko, yung ibig, yung followers ni Cristo, yun lang ang laging sinasabihan niya. Mag-ingat tayo sa mga pinapay. Hindi naman lahat ng tao yan, hindi naman publicly, exclusively, privately, only kaili ang kanyang sinasabihan na mag-ingat kayo. Kasi yung daming pinapay. Napakarami kayo pagkain, anong panahon? May pagkain sa ewan pa. Ano ba yung pagkain doon? Consider yung container, mga kapatid. Amen? 1 week pa. Nagtitira. Ang daming turo. Mga kapatid. Sabi ko nga, hindi naman sa'yo na ano to. Sabi naman nyo, ilig naman ako eh. Kaya ilig daw niya. Kaya kahit pumunta doon, ilig naman siya eh. Hindi ko ganun mga kapatid. Refuse! Hindi ikaw ang pumunta doon. Kung sila ang pumunta kayo, i-re-resist mo. Resist! Nag-ibig! Kung hindi mo i-re-resist, hindi alis kayo. Paano mo i-re-resist? Gusto mo na kami. That's right! Ang nag-re-resist lamang, yung nag-re-resist sa pagkain na yun nag-re-resist nila sa poison. Hindi na nag-re-resist, that's right! Kaya yung mga ka-espirito, mag-re-resist yan. Yan mga kapatid. Yan nga po mga kapatid. Sa ating panahon, sabi pa, ito ang pinakamasamang panahon. Kung wala si Kristo sa buhay ng isang tao, wala mga kapatid. Talagang wala kayong magagawa. Kaya impyerno tayo mga kapatid. Without the baptism ka, mga kapatid, talagang hiwalay tayo sa perfection. Hindi po ba tayo mga kapatid? Yung vaccination of Nobel. Kaya ito, sulit pa nga yan mga kapatid. Diba? They will try to impersonate the gift of the Holy Spirit just as Janit and Hafrik. Saan? Anong panahon ito? Panahon pa nila tuson, nila Sumisis, ito mga kapatid. Nandun na lang. Sila Janit, Hafrik, mga kapatid. Nag-into sila, para masimil ng lahat. Para masimil sila ng lahat. Ang mystery doon, yung amat, yung music, mga kapatid, yung pagsunyan, di ba? Pinatay yung mga intersulito. Mga kapatid. Wala talaga, wala na, dinaig nyo sila sapagkat mas dakila yung nasa atin kaysa nasa kanila. Ito yung dakila.
katanggapkan ng pag-ibig bilang yung membro lang sa dyan. Yung, bakit mga sa pangalan ng Panginoon Kristo. Yan ang katunayan ng membro ka. Wari sa dyan ng alam. Yan, kapatid. Kapatid mo, pangalan. Sabi ko nga, sabi ng iba, once na ikaw ay nabautisman sa pangalan ng Panginoon. Yan ang katunayan daw na anak ka na ng Diyos. Hindi yun ang patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Kahit kung kapit pinipagpabutin mo. Napupuhan yung mga kapatid. Ang katunayan na ikaw ay anak ng Diyos kapag dumaan tayo sa certification, ay magiging bayani ko. Yan ang patunay na ikaw at tayong lahat ay katawan ng Panginoon. Kapag sinabing katawan, mga kapatid, sila kayo! Ano ka naging katawan kung wala naman kayo? Mga kapatid, kaya tayo yung katawan, mga kapatid, dahil siya ang ginagawa at tayo yung kapatid. The two become one unit. Brand new! Mga kapatid, hindi ko nahan. Diba? Mga kapatid, wala lang Panginoon, mga kapatid. Sabi niya dito, and personated division by producing ethnic and the type of Pharaoh. This impersonator will be like Balaam, who will accept suspicion and therefore, yet their motive is to seek popularity and money. And yung mga kapatid, kaya hindi masama may kilala mga kapatid. Pero para hindi ka naman makikilala kung wala kang pera. Di ba, pupunta ba doon yung langgang, eh wala namang matabit doon. Diba mga kapatid? Kukuha niya. Magiging popular na. Hindi, wala sabing popular kaya na wala namang pera. Diba? Sabi na dito, motive is to seek popularity in money, thereby making him poor. For anything but and the last thing. And Jesus will speak to them, depart from me, ye workers of iniquity. Ito yung pinito ko mga kapatid. I never even knew you. Yes, they will do it, but they are not accepted in the end. The parable. Parable of the wheat and the tariff. We are told that both the wheat and the tariff receive the same ring. Ha? Yan ang pagpapala rin sa mga panang damo sa pagumulan dahil doon sa mga trigo. Abay naulan natin. Pagpalakas na ang kristalog naman. Kapatid, di ba? Kapag sumigaw sila, naku, tutuyan sa akin dito to, mga kapatid, di ba? Hindi ko ba kayo mga kapatid? Pero, dahil may kapapagpamaan ang kapatid, para kami yung palay. Kanina, may nagpunta tayo. Yung palay, kapag wala maglaman, direct yan, kapatid. Kung sa tao yan, laging mataas. Marunong yung buhok. Diba? Pero kapag ang palay mga kapatid, magkakaroon na ng lalaya. Unti-unti natututo siya lumubog. At ang daan patungong lagi ay ang pagpapagpapag. Kahit sinampal ka, sabi nga, bigyan mo pa kayo sa bilay. Di ba mga kapatid? Kahit ilang bigyan mo ba patawarin yung kapatid mo na nakagawa ng pagkakala tayo. Sabi, may nangaral ko, tayo ko, sabi, yung mga pitulan, hindi ko sinasabi yung sa mga pitulaman hanggang sa mga pitungkol, pito! Maulog mo ba yun? Maulog yun eh, di ba mga kapatid, amen? 490 times na makagawa ng labat tayo ng iyong kapatid. Manatawarin mo.
Hindi natin magagawa yan, mga kapatid. Pero kung si Kristo na dakila sa lahat ng dakila, mapatay. Magagawa. Eh, sabi ni Brother Barang, kung maiibig mo yung dating kinamumuhian mo, hindi na ito ang gumagawa. Kundi si Kristo na natayo. Kaya without Him, wala tayo magagawa. Hindi natin magagawa yan, mga kapatid. Napakahirap yan. Pero dahil saksakan ka pa ng bas, hindi mo magagawa yan. That's right. Good. Liban na may pangalan. Yes. Diba? Nagawa yan. Bakit? Yan ang iniwan niya na puro asawa. Yung madalas natin matipinig na, mag-ibigay kayo! Simple lang yan. Simple na lang yan. Marami nang tinitigan. Ang napakahirap, paano mo ibigin yung hindi umiibig kayo? Sure. Yan ang mystery na hindi maunawaan ang iba mga kapatid. Anti-believer group, ito na Spirit, mga kapatid. Yan ang mystery, hindi maabot yan, mga kapatid. Even the five-fold ministry, mga kapatid. Pero, naniniwala tayo. Sinabi kanina, na sa mga nagdaang panahon, mayroon din sa huling panahon namin, mayroon talagang little group. Amen? Talagang matutulog nila yan. Kasi may seed, may goal. Mga kapatid, sino yung seed na tinutukoy? Yung ibig yun, mga kapatid. Hindi kasama police service. Yung mga rescue, hindi kasama mga kapatid. Only na ilig. Only na pagsisig. Yung nabagay may nahulog. Yan ang kasama. Yan ang mga church na sasakdalin, papagtibayin ng limang opisina. Kaya sabi ko, yung ang biligan, sasakdalin. Hindi mo mapapasakdalin mga kapatid. Diba? Hindi mo mapagtibayin. Sabi ni, nakatanda ba yung sinabi ni Jesus kay Peter? After your hunger, then strengthen your brother. Kapag converted ang ibang tao, doon panalangin niya mapapalakan, mapagtibay ang kanyang. Kaya ang pagpapagtibayin doon sa bawat iglesia ay ang nangahilig. Nakukuhay ng mga kapatid. Amen? Kasama ba yung Holy Spirit dito? Hindi ba yan mga kapatid? Hindi sinasabi sa yan ang purification nila through the Great Revolution. Diba mga kapatid? Kaya maliwan sila. Pupupukan sa sila ng ulo mo. Kaya may identification sila bilang Holy Spirit. Diba mga kapatid? Kompleto na ang message natin sa amin. Sir, say scripture. Kapag sabi ko nga madalas, kapag ikaw ba yung sapal, natural na, yung mukha ko ang nakikita mo. Kung ikaw nagkaranin doon, yung mukha mo mismo makikita mo. Mga kapatid, kapag nagkaranin tayo sa salita ng Diyos, mismo, sarili mo makikita mo. Gano'n na ba kalayo? Gano'n na ba, nasaan ka na ba? Ano ba yung position mo? Kapatid, di ba mga kapatid? Amen? Ito ang kalaminan natin. Makikita mo rito kung anong itsura mo. Mga kapatid, if you research the Mrs. of the Hour, mga kapatid, makikita mo kung sino ka sa ating panahon. Gano'n ka ba kalapit, kalayo? Yung inaawin natin na not close to walk with me. Closer! Tatakwas! Maraming ito ba tayo? Oh, kasi brother, sister, ay
Wala namang mararating yun eh. Matulong lang yun, di ba mga kapatid? Oo, ganda. Di ba? Kaya magkatawa ka. So, kung sa di ba, sabi ko pala, ay, lumapayaw na naman. Totoo, at sa banting, babago kami. Okay? Nung Israel, hindi pa sila nakakapit pa rin. Gusto na sila bumalik sa kanilang pinanggalingan. Ang maganda pa doon. Ano itong mga pinagawa mo mo eh? Pagkatay mo kami dito. Wala sila kapulitin. Iwala! Kapangyarihan sa loob para ng isip. Dapat kasaksiyan sa patunayan mo na ang sus na suwa sa iyo ay makapangyarihan sa lahat ng alaman. So parang paloob ng isip ko. Sabi ko yung mga murmuring, mga reklamador. Tignan yung mga reklamador sa referensya. Kung sino pa yung barangay grupo mo, yung hindi naman katawan eh. Kaya barangay grupo mo yung mga katawan. Wala! Sabi ko nga, paano kung walang bunga? Yung wala namang espiritu. Hindi na. Pagpunod the fruit of the Holy Spirit. Hindi mo maalam yung bunga ng Espiritu Santo. Hanggang hindi mo ma-experience. Hindi mo yung balita. Puro na yung tapos na pupunta kami sa alalalim yung mga ilong. Yung mga kasama namin, dahil hindi marunong lumamot. Walang katabi, mga katabi. Kahit tawagin mo, alis ka dito! Ay, hindi marunong lumamot, hindi marunong, mga kapatid. Diba? Eh, sakture. Oh, hindi ko kayo, naligo ba kayo doon? Ay, oo, ang lalim ko yan yung ilong ko. Pero ang totoo, hindi naman naligo yun. Hindi niya nakikit gaano kalalim ang ilong. Bali-bali ka, gaya-gaya ka. Iba talaga yung naka-experience. Kahit pupunta mo lang kumulang, hindi daw. Ang wala yung tatlong herbyo. No, pero ang kamatayan kapag hindi ka lumamba, pagdusunan sila ng panahon na yun, ihuhulog ka sa ulo, kapit ang dikit na pinainit. Alam nila yun eh, mga kapatid. Pero hindi balik. Mamatay na kami sa presensya na. Huwag lang kami mamatay sa presensya ng mga gustutan nila. Pero pinabayama sila ng tao. Nakakuha ang Diyos mga kapatid. Hanggang nakatapusan ng pansiputan. Hindi kayo iiwan. Hindi sila yung mga kapatid. Yung nipilimin sa kakalaw, hindi kasama yan mga kapatid. Hindi kasama yan mga kapatid. Kaling pusa yan kung tawagin. Kaling pusa. Ito sama-sama lang. Ako sabi ko nga, napakagaya pa rin sa pagkakasal. Mayroon mga tama na sa logo, pulaan. Marami ng puri ang experience natin anak ng tunay na anak ng sinabing tunay merong hindi. Diba? Pero kung tayo patunay, magiging tunay lamang tayo na mananampalataya sa Panginoon kapag dadanas tayo sa sanctification, and baptism by the Holy Spirit with fire. Tiyak, isa tayo doon sa 1 milyon na maraming. Tiyak yan, 100%. Amen? Hindi yung malam ng lahat ng mga bakay. Diba? Kung walang Kristo sa buhay ng isang tao, walang kabuluhan. Hindi ko ba tayo makapuluhan? Kaya nga mo mga kapatid, hindi ka marunong ang tao. Kundi, kahit simple ka lang. Hindi ka naman mamanayan ng magda. Kasi Kristo naglalakas sa dalawang makamita ka ng kapag nirigit ka, alam mo, ang
kayo ang nirinig kundi ako. Mga kapatid, bakit we are one in Him? Mga kapatid, if we are one in Him, kung nirinig ka, mga kapatid, si Kristo ang nirinig. Naku, wala kang nag-reading sa inyo. Aba, sabi ni Kristo, hindi kayo higit sa inyong Panginoon. Kung ako, niripig nyo. Ang daming mga alagad, na umarin, iniwan siya. Sabi niya sa Pedro, Pedro, kayo, alis din. Yung mga kapatid. Ano sabi ni Pedro? Saan pa kami pupunta? Kapag umalis ka sa totoo, diyak pupunta ka sa maling. Sa totoo. Diba mga kapatid? Siya na yung totoo. I am the way, the truth, and the life. Mga kapatid. Kapag umalis ka pa dyan, pupunta ka. Totoo yan mga kapatid. Hindi biro-biro ito mga kapatid. Ang pag-biro ito, mamatay na kung mamatay. Ang mamatay ay pakinabang. Diba? Ano totoo yan mga kapatid? Mamatay na tayo. Basta namatay tayo kay Kristo mga kapatid. Yan ay pakinabang. Mga kapatid, pakinabang ano yung pakinabang? Amen? Mayroong buhay na walang hanggan. Ay pagkakalong ng Panginoon. Kaya yung resurrection, yung mga sinasabi ng iba, spiritual spirit, yung resurrection, talagang dapat nangyari na yan sa atin. Resurrection is the Lord Jesus Christ. When in us, and that is resurrection, spiritually speaking, di ba? Okay. Itong physically, kapatid, yung mga namatay kay Kristo, unang bubuhayin. Mga kapatid, yung mga iba, sila naniniwala ko. Wala na yan. Wala nang rapture. Meron resurrection na Naku po mga kapatid, hindi gano'n ang sinasabi natin. Di ba mga kapatid? Amen? Spiritually speaking, mga kapatid, kung ang Espiritu ng Dwell, yan ang quickening. Diba mga kapatid? Quickening is resurrection. Resurrection. Amen? Pero, mangyayari pa na iyong mga namatay kay Kristo ay unang buhay na instructor. Sila magpapakita lang sila sa kanilang kauri. Kung hindi kauri, kung hindi ka isang espiritu, in my spirit, I will baptize you into one body. That's one spirit. Ano yung parang pakita sila dito? Hindi lahat ng tao mga kapatid. Yun lamang kaisa ng ating Panginoon ang pinagpakita. Yung sabi ng Abraham, huwag mong papag-asaway ang ating anak. Militar lang hindi natin kalahi. Ano yung kalahi? Katubo. Kapag katubo tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen? Yan ang ibig sabihin ng kalahi sa pamilya. Yung mga nakikaitrole, hindi mga kapatid, hindi ko naman alam mga yun eh. Di ba mga kapatid? Sinunog lamang sa pinigyan ng ipatuloy yung mga anak ninyo. Mga kapatid, pero hindi ang bawat sa atin. Di ba? Hindi ba mga kapatid? Wala pa tayo. Dito mga kapatid. Wala na ba? Makilang dito.
Okay. Palagay ko, kapatid. Punta tayo. Punta tayo mga kapatid. Punta tayo. Sabi niya dito, the evidence of the spirit Christian believer is not to produce the fruit or but to receive the fruit. Ano yung product? Kapatid, ha? Alam mo naman yung ang galing mangaral, di ba? Ang galing, magturo. Ha? Ang galing magpalaysay. Ang galing magtalakay ng mga ibang, mga bisik. Kapatid, pero, magsabi na dito, it's not to produce the fruit, or but to receive the fruit. Ibig sabihin, tulisin mga kapatid, bumunod tayo at mamuhay tayo. Sabi ba, hindi lamang sa fisika. Mga kapatid, kasi maraming tulisin, tinatanggap yung fisik. Alam natin yung fisik, mga kapatid, at yung buhay na nasa salita ng Diyos sa kapatid. Kapag yan ay suma sa bawat isa natin, yan ang tunay na buhay na tinutukoy. Amen? The evidence is hearing what the Spirit says. Sabi ng Revelation, ang may pakinig ay pakinig. Bakit ganun ang salita? Ang may pakinig. Marami nakikinig. Tulad yan, nakaupo dyan. Sikali, nakaupo dyan. Sikinig, sikali. Pero, ang may pakinig na tinutukoy yung mga speaking. Ha? Physically, nakikinig. Pero ang pinag-usapan natin dito mga kapatid, is spiritually speaking. Kapag pinag-usapan tungkol kay Christian ang Christian, spiritually tayo. Amen? Sabi dito, when they were born again, they were the Holy Spirit. The Holy Spirit is the noble. Now, to receive Christ is to receive His Spirit. To receive His Spirit is to be born again. To receive His Spirit is to be baptized with the Holy Spirit. Fire! Living the Spirit book is 1:43. Okay, 1 Corinthians 1:3. If you are not born again by the Spirit of God, by the baptism of the Holy Ghost, you are lost. Yes. Without the baptism by the Holy Ghost, sabi, ang tao ay lost. Hindi natin na hindi ka mararatod. Pero may posibilidad, mali ka. Yan. Yan natin ang medyo kansa. Yung may iwan na posibilidad, may iwan na kayo eh. Mga kapatid, kapag sinabi ito, kami, kakama na yung posibilidad. Kasi mga kapatid, hindi ko malay mga kapatid. Kaya ang sinutukoy, lalo, hindi marami ito. Without the baptism by the Holy Ghost. Mga kapatid, nakulawa mo tayo ito, mga kapatid. Kasi kung eksakto mo na without the baptism eh, doon sa ang tao, may kasama yung foreign spirit. Pero hindi pwede kasama ka. Amen po ba tayo mga kapatid? Amen? Kaya natin na sinabi ng ating propeta na ang Holy Spirit ay ligtas sila. Amen po ba tayo mga kapatid? Amen? If you are not born again, amen? By the Spirit of God, by the baptism by the Holy Ghost, you are lost. Nakaintindihan pa tayo mga kapatid. Kaya ang requirement para ma-rapture tayo sa ating panahon mga kapatid, kinakailangan mabaptize tayo sa Espiritu Santo. Amen?
na lang. Konti na lang, mga kapatid. Wala. Healing away of the bride. Amen? But soon, the Holy Ghost being born of from Christ will come and fill up the church. Then the church will be raptured. It be a complete unit of the complete unit. Complete unit. Reading for a truth. Di ba mga kapatid? And Christ lives under the truth. And the members of this Christ, their names were put in the Lamb Book of Life. Before the foundation of the world, but it's been set up, and now it's being revealed. Whose names were in there, all about it. What a great thing! Kagalaka. Amen? Talaga namang hindi mo makalay na isa ka doon sa mararato, isa tayo doon sa kukunin ng ating Panginoon. But the Bible says that He is being born. Halos sila lahat ay dadayain. Kulit sa ilik eh. Kapag sinabi kulit sa ilik, ang hindi madadaya, ang labas sa ilik, dadayain na lahat. Sabi na dito, and the Bible says that this is the all upon the face of the earth. For me were not created under the feet from the foundation of the world. Now, if the Bible says this is the first is 170. Anointing of Satan. Satan anoints his servant. Anointed sa Satan mga kapatid. His servant means unbelief. Diba? Dati, maraming followers kayo sa servant. So, hindi wala na kaya sila. Ang servant ng Diyos na talagang true practice talagang gawin ang mga kapatid. Pero alam mo yung mga dati na nandito na tumagal ng paglalakbay. Diba? Napansin niyo ba yun? Mga kapatid, nakita natin yun. Talagang marami ng lumili. Kaliwa, kahanan, mga kapatid. Talagang hindi nila sila nakinig sa yung sinisigaw ni para stay on the line. Mga kapatid, napakahirap turuan ang tao na walang tawid mo sa Espiritu. Amen? Kung hindi tayo ginamitan ng Espiritu Santo, mga kapatid, parang bayog. Isa ka parang yung bayog na kawayan. Yung kawayan, mga kapatid, sa pagkumulat na. Baluktot yan, mga kapatid. Baluktot na galon. Kaya, nung araw, natatandaan ko yung mga magulang namin. Kasi, karamihan mo ang bahay. Bayog ang ginagawa. Hindi yan yung balitan. Malang baluktot. Anong gagawin? Hindi mo pwedeng isipin ng gano'n, mga kapatid. Kailangan ang baluktot na bagay gagamitan ng apon. Yung kabaluktot natin na makalitin. Naluktot tayo kapwa kalungat ng kasalanan. Without the baptism. Ha? Hindi tayo may baptism. Hindi tayo mga ayaw. Yung baptism by the Holy Ghost. Over ng Panginoon yan, mga kapatid. Walang bayad. Walang bayad yan, mga kapatid. Yung targos na ng kabuto, may bayad pa. Pero yung eternal na over, ibinibigay ng Panginoon, mga kapatid.
ng Espiritu Santo. Totoo. Para sa lahat yan, mga kapatid. Pero alam ng Panginoon kung sino yung susunod at hindi susunod. Di ba mga kapatid? Kasi ang fair naman, kung para sa akin lang, mga ilik, mga kapatid, hindi sila kasama. Kaya pala, teka sa ulo kasi hindi naman pala sila kasama eh. Hindi sila yan, di ba mga kapatid? Pero lahat, hindi ba yan ang Panginoon? Lahat ipinadala ang Espiritu Santo. Di ba? Sa lahat ng tao. Di ba mga kapatid? Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa kanila. Ibinigay niya ang kanyang gantong na anak. Sa inyo lang, sa akin lang, mga kapatid. Hindi, ibinigay niya sa lahat ng tao yan na ang sino man sa kanya sumampalataya. Diba? Hindi mapapahanap, mga kapatid. Tingnan nyo, bakit napahanap ang tao? Ayaw sumampalataya at sumunod sa pag-ibig ng Panginoon sa mga. Kaya nga ako, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Nung dumaan tayo sa pamamagitan ng baptism by the Holy Spirit with fire, napakalam. Masunurin na ang mga tao, ang mga anak. Masunurin. Kapag mali, marunong tumanggap ng pagkakamali. Hindi mali na, pinaglalawan pa. Kapatid, nagkakamali tayo, pero marunong tayo, meron tayong espiritu na marunong tumanggap ng kapatid. Kapatid, kaya yung mga iglesia, naramdam ko, talagang sasaktalin niya. Bakit? Anak ng Diyos eh. Kapatid, ikaw anak ng Diyos eh. Sasaktalin ba yun, mga kapatid? Hindi mo, mga kapatid. Kaya for the perfecting of the sin. Amen? Sin. For the perfecting. Yung nagkaloob ng limang sinaw upang saksalin at pagtibayin ang iglesia ng Diyos. Diba mga kapatid? Kung hindi iglesia ng Diyos, mga kapatid, hindi kasama sa pagtibayin. Kaya kung minsan hindi na pagtibay yung kapatid, sisisihin pa yung bato. Iba yung pinakain mo. Hindi ko kapatid. Depende kung anong klase ang ikita nila ang ikita ng Diyos. Amen? Ako tayo mga kapatid. Amen? Marami na tayo mga kapatid. Amen? Ito. Ganito na mga kapatid. Broken. Will always try to be like the original as Pentecost. Pentecost kasi. Sa Pentecost kasi, yung 7 churches, diba? Yung 7 churches, ito yun, diba? Pero yung sa panahon ng Pentecost, wala nun eh. Abstract yan, mga kapatid. Hindi kasama doon sa 7 churches. Yung mga worn out people, yan, mga kapatid. Wala rin nun. Diba? Mga kapatid. So sa ikapito na iglesia, which is the Laodicean, pinalabas yung tunay na iglesia. Doon sa iglesia, sa panahon na doon. Sa Laodicean, diba? Mga kapatid. Hindi naka-drawing doon. Kung bilog na yun, mga kapatid. Opera. Kaya, ang makakaalam na walang iba. Kundi ang mga pinilo na panahon. Sila lamang ang nakakaalam kung sino yung mga iglesia na yun. Kung sa araw ng Pentecost, ibinuhos ng ayon sa pangako ng Panginoon, maging sa huling iglesia sa panahon. Nangako pa rin ang Panginoon na ibubuhos ang kanyang espiritu sa kanyang iglesia. Hindi po ba tayo mga kapatid? Kaya nga salamat sa Panginoon. Yung kapag nasisyoan na tayo, mga kapatid, we are ready to have to. Mga kapatid, ready na tayo
Jerusalem at hintayin ang Espiritu Santo, mga kapatid. Hindi na sila nangarap sa Espiritu. Okay? Hinintay mo lang nila ang pagbuhos ng Espiritu Santo, mga kapatid. Okay? Pagkatapos doon parang sila nagsipangalan at nangaral tungkol kay Kristo. Okay? Kaya sabi ni Santo Banang, you have no right to start. You have no right to start. I have no right. Unless you are baptized by the Holy Ghost. Yan, kapatid, diba? Spiritually speaking, kapag hindi baptized ang isang tao na tumatayo sa lugar ng Diyos, spiritually speaking, patay na siya sa kapatid. Kung sa usin sa nagkati, kapag hindi karapat-dapat ng mga diba? Pinatalian yung dalawang paa, pinihila para kasi. Baka kapatid, kasi something wrong. Mayroong problema. Bagay na hindi ka nais sa buhay nila. Hindi na tayo physically, spiritually speaking na tayo mga kapatid. Amen? Kaya ang mga tao na lumalakad, hindi nag-ayon sa saktan na kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Sila ay patay sa mga. Correct sila, physically. Spiritually speaking. Patay sila sa mga kapatid. Amen po ba tayo mga kapatid? Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Nagkaroon ba tayo ng pamimig sa ating Panginoon? Tayo, yan. Sabi ko nga, inuulit po. Kung galit ka sa mga kanal, problema yan, mga kapatid. Hindi ka mapuso. Hindi ka maniniwala. Di ba, mga kapatid? So, marami ko, naman tayo. Ganda ang pangalaman natin. Di ba, mga kapatid? Tayo lahat. Nagnanasa, namarapos tayo. Walang binti. Ito maiwan dito, mga kapatid. Amen? Lahat tayo, marahil. At ito nga, ang gusto maiwan, kung ikaw ay maiwan, hindi na police birthday ka, baka puputang ka ng ulo, mga kapatid. Kung hindi ka naman police birthday, nato, mga kapatid, papatayin lahat yan, mga kapatid. Sa general resolution ka, ang buhay ng mga masamahan mabuti, mga kapatid. At ngayon, after 1,000 years na doon, mga kapatid, para mangyari yung general resolution, di ba mga kapatid? Pero papala ang tao na makakasama sa unang pagkabuhay ng mga kapatid. Ito yung rapsyon ang sinusukin ng mga kapatid. Wala tayo kung sa hindi naniniwala sa rapsyon. Pero tayo lahat ito mga kapatid, pakain, naniniwala tayo na mayroong rapsyon na magaganap. Dahil kung walang rapsyon na magaganap mga kapatid, walang kapuluhan. Yun ating paglilito sa Panginoon. Hindi ko ba tayo mga kapatid? Salamat sa Diyos. Manghawakan tayo na matibay. Amen. Talaga, anumang gawin ng ating kaaway, kasi lalapit sila mga kapatid. Kung ikaw, tayo, tunay na nanghahawakan sa kanila ng Diyos, yung mga lupo, lalapitan ka mga kapatid. Amen? Huwag kang inuulit mo. Huwag na ikaw ang pupunta doon. Problema yan, mga kapatid. Sabi nga, kung may pupunta sa inyong bahay, na hindi dala yung tono at aral. Sabi nga, huwag mo mang pakinig. Mga kapatid. Diba? Kung hindi mo pakinig na, siyempre, i-request mo yan. I-request mo yan. Ha? Yung pa kaya, alam mo na, Christian di Manalo, pupunta ka pa doon. Diba? Alam mo naman na ang gusto nila. Diba? Hindi sila naniniwala na. Ano nga ako, nakakalimutan dito. Namumulak na ako. Ito sa aking marami nang naniniwala na si Jesus Christ ay si Diyos. Pwede mo yan mga kapatid. Dahil kung si Jesus Christ ito at Diyos mo sa kanya, dalawa na raw ang Diyos. Mga kapatid, hindi
ang mensahe o araw, turo at aral sa ating Panginoon. Talagang tama yung sinabi ni Brother, ang makakasunod lamang dito, walang iba, kundi ang mga pinili. Kaya wala kayong magagawa. Kapag hindi pinili ang mga kapatid, turuan mo man yan, mga kapatid. Turuwagin mo. Turuan mga kapatid. Hindi narunong tumanggap yan ng kutuloy ng kapitan niya para sa kanya na, sa ikampunin niya. Ayaw ka tumunod. Pero ang may bakit ng Espiritu Santo ako. Kung nagkamali yan, at pangaralan mo, ibig mo na po ang buwan. Okay? Magagalat sa Panginoon na 10 ng kanyang mga binapit, nagkaroon siya ng malamatan. Kaya nga, after the conversion, Peter, then, strengthen your brother. Kung ang mahila, paano makapagbibigay yan ng kalakasan? No way. Ang makapagbibigay lamang sa iyo ng kalakasan ay ang malakas. Kaya ka naging malakas dahil ang pinakamalakas, walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo ay supasay. We are one in Him. Yan. Papayuhan mo ng iyong kapatid ng kanya. Ikanalakas, ikapuputi at ikanalapit, lalo kay Kristo. Mga kapatid, dahil ang Panginoon, mga kapatid, dahil lahat, mga kapatid, salamat sa mga biyaya sa para sa Panginoon. Tunay, Panginoon. In one spirit, Panginoon. Kami lahat, Panginoon, Amen. Pinainom mo kami sa kaya pinainom mo kami sa iyo dahil kami lahat sa iyo at nais na makainom sa iyong pinigay ko ng buhay. Ring ka sa lahat ng mga bagay ang kailangan kami kapila na sa atin ang panahon na aming pinalalagyan ng Panginoon. Pero naroon ang pagtitiwalaan sa iyo. Naroon ang mga kalakasan ng Panginoon. Upang ating mapanghawakan Lord ang iyong banal na mensahe sa ating panahon. Maraming mo kami lahat sa Panginoon Lord. Ang pastor ng buwan Panginoon. Kapag nasabi sa iyo, kapag kami lahat. Lahat kami Panginoon. Kami nagpapasalamat ng lubusan sa iyo Panginoon. Na naroon palagi ang iyong kamay. Naroon palagi ang iyong pamumula sa iyong pag-iingat. Kung paano namin limagan ang hawakan ng ating ang iyong banal. Bless the Lord and our Amen. Sa iyong dakilang pangalan may nagsusunod. Ito ba ang aming mga kaso at galang. Amen.